is allowing himself. Oh, oh, what a shot! Left hand! Left hand! What a shot! Watch the left hand. Boom! Left hook. Sa siksikang mundo ng professional na boxing sa Pilipinas, isang pangalan ang unti-unting lumilikha ng sarili nitong ingay at pagkakakilanlan, si Roderick "The Bone Crusher" Bautista. Bagamat madalas na napagkakamalang may kaugnayan sa mas tanyag na boksingerong si Ray "Boom Boom" Bautista, si Roderick ay isang natatanging boksingero na may sariling pangarap at impresibong record na kasalukuyang nagpapatunay ng kanyang kakayahan sa ibabaw ng ring. Nagmula sa Palawan, dala ni Bautista ang pangarap ng maraming kabataang Pilipino na makamit ang tagumpay sa pamamagitan ng boxing. Sa kanyang murang edad na 20, hawak niya ang isang malinis at kapana-panabik na professional na kartada. Big shout out to Pinoy Boxing TV. Please subscribe, like, and share. Sinimulan ni Roderick Bautista ang kanyang professional na karera noong Hunyo 7, 2022. Mula noon, mabilis niyang ipinakita ang kanyang bagsik at determination sa pag-akyat sa tagumpay. Sa kasalukuyan, hawak niya ang isang walang talong record na 8 panalos na 8-0, kung saan 6 sa mga ito ay nagtapos sa pamamagitan ng knockout. Ang kahangahangang 75% knockout rate na ito ang nagbigay sa kanya ng angkop na palayaw na The Bone Crusher. Lumalaban sa flyweight division, si Bautista ay may taas na 5 feet 1 inch at may orthodox stance. Bagamat halos lahat ng mga tinalo nito ay kapwa Pinoy, hindi pa rin maipagkakaila ang lakas at husay nito sa pakikipaglaban, sapagkat ang mga dinaig ng ating bida ay mga undefeated Pinoy prospects din at 3 sa mga naging laban niya ay mga championship fights, kung saan nagawa niyang lampasan ang mga matitinding pagsubok na yan. Sa makatuwid mga pogi, hawak niya ang World Boxing Council Asian Silver Flyweight Belt, Philippine Boxing Federation Light Flyweight Belt at ang Oriental and Pacific Boxing Federation Light Flyweight Belt. Balikan at atin pong saksihan ang lakas ng ating bida sa entablado ng palakasan. Laban para sa bakanteng OPBF, which stands for Oriental and Pacific Boxing Federation, Youth Light Flyweight title. Roderick "The Bone Crusher" Bautista laban kay Jemuel Aranas. Ang pagtutuos ay sa pagitan ng dalawang kapwa walang talong boksingero, kaya malaki ang expectation sa naging resulta nito. Unang mga round, nagsimula ang laban sa maingat ngunit agresibong palitan ng suntok. Parehong sinubukan ng dalawang kampo na itatag ang kanilang diskarte, ngunit agad na ipinakita ni Bautista ang kanyang lakas. Ika-4 na round, dito unang naramdaman ni Aranas ang bagsik ni The Bone Crusher. Isang malakas na suntok mula kay Bautista ang nagpabagsak kay Aranas sa lona. Bagamat nakatayo, ito na ang simula ng domination ni Bautista. Ika-5 round. Nagpatuloy ang opensiba ni Bautista at muli niyang napabagsak si Aranas. Sa puntong ito, malinaw na ang kalamangan ay nasa panig na ni Bautista habang hirap nang makabawi si Aranas. Ika-6 na round ang pagtatapos. Sa pagpasok ng ika-6 na round, hindi na pinalampas ni Bautista ang pagkakataon. 2 beses pa niyang mabilis na pinabagsak si Aranas. Matapos ang ika-4 na kabuuang pagbagsak ni Aranas sa laban, kaagad na namagitan ang referee at itinigil ang laban sa oras na 0:43 ng round upang maiwasan ang anumang karagdagang pinsala. Dahil sa panalo, matagumpay na nasungkit ni Roderick Bautista ang kanyang unang regional title, ang OPBF Youth Light Flyweight Belt, at napanatili ang kanyang malinis na professional na kartada. Ang panalo laban sa isang kapwa undefeated na kalaban ay nagpatibay sa kanyang estado bilang isa sa mga dapat abangan na boksingero sa bansa. Ang laban ni Roderick Bautista kontra kay Arvin John Sampaga ay opisyal na nakatala sa kanyang professional na record
bilang isa sa kanyang mga panalo noong Disyembre 2024. Hinarap ni Bautista ang isang may karanasang kalaban sa katauhan ni Sampaga na may hawak na kartadang 8 panalo, 1 talo at 1 tabla bago ang kanilang pagtutuos. Nagtapos ang laban sa pagwawagi ni Roderick Bautista. Ang panalong ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ni Bautista sa kanyang malinis na record at nagpatuloy sa kanyang pag-akyat sa rango sa flyweight division. Ito ay nagsilbing isa sa mga hakbang patungo sa kanyang mas malalaking laban, kabilang na ang kanyang pagkakapanalo ng mga regional title. But he held on to win this fight. Ang pinakahihintay na pagtutuos ng dalawang umuusbong na boksingero mula sa Pilipinas na sina Roderick the Bone Crusher Bautista ng La Union at Alec the Rock Bonita ng Cebu ay naganap noong gabi ng Marso 12, 2025. Ang laban ay ginanap sa Okada Manila Hotel and Casino sa Parañaque City bilang bahagi ng prestihiyosong Manny Pacquiao's Blow-by-Blow Series, kasabay ng pagdiriwang ng Second Pacquiao Elorde Awards. Bagamat parehong may magandang record at itinuturing na mga pag-asa sa flyweight division, malinaw na lumabas ang pangingibabaw ni Roderick Bautista sa maikling ngunit maaksyong laban na ito. Mula sa simula, ipinamalas ni Bautista ang kanyang lakas at agresibong estilo. Hindi na umabot sa mga huling round ang laban dahil sa ipinakitang superior na opensa ni Bautista. Ang laban ay opisyal na itinigil sa ikatlong round, third round. Sa oras na isa ning 36 ng nasabing round, napilitan ang kampo ni Alec Bonita na sumuko at ihagis ang tuwalya. Ito ay senyales ng pagsuko upang protektahan ang kanilang boksingero mula sa patuloy na pag-atake at pinsalang tinatamo mula sa mga kamao ni Bautista. Dahil dito, idineklara si Roderick Bautista bilang panalo sa pamamagitan ng technical knockout at naging World Boxing Council Asian Silver Flyweight Champion. Ang pagkapanalong ito ay nagpatibay sa reputasyon ni Bautista bilang isang knockout artist at isang seryosong banta sa kanilang dibisyon. Ang kanyang panalo laban sa isang dekalidad na katunggali tulad ni Bonita ay isang malaking hakbang sa kanyang karera at isang malinaw na mensahe sa mga kapwa niya boksingero sa flyweight division. Sa kanyang murang edad at impresibong record, malaki ang potensyal ni Roderick Bautista na maging isa sa mga nangungunang boksingero sa flyweight division. Ang kanyang walang talong kartada at mataas na knockout percentage ay naglalagay sa kanya bilang isang kinatatakutang kalaban. Habang patuloy siyang sumasabak sa mas mahihirap na laban at nagkakamit ng karanasan, inaasahan na mas marami pa siyang makakamit na tagumpay at karangalan para sa Pilipinas. Bagamat ang kwento ng kanyang karera ay nagsisimula pa lamang isulat, ang determination, lakas at mga unang tagumpay ni Roderick the Bone Crusher Bautista ay sapat na upang siya ay ituring bilang isa sa mga pinakakapana-panabik na batang boksingero ng bansa ngayon. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na sa bawat sulok ng Pilipinas, merong isang kabataang handang ibuhos ang lahat para sa pangarap na maging kampeon. Hanggang dito lang muna tayo mga boss. Muli, salamat sa pagtangkilik at pag-abang sa mga bago nating videos. God bless at palaging mag-iingat. Mabuhay mga Pinoy! Shout out to Pinoy Boxing TV, subscribe or follow this channel. This is legit.